Paps, wala tayong kliyente ngayon. Si Galant yata ito. So ito yung naging issue. Yung discharge hose niya galing compressor papuntang condenser, nagkaroon ng leak. So ang ginawa natin dito ay pinalitan na natin ng bago para wala na siyang problema. Saka medyo malutong na, matigas na yung hose talaga, saka lumaan. Tapos ito naka R12 ngayon, pinapalitan na rin natin ng 134A kasi hindi natin masukat yung reading ng high side kasi yung port niya pang R12 pa. So ito ngayon naka 134A na siya, pinapalitan natin para hindi na rin mahirapan kung may titingin mang ibang technician. So ito kinakabit na natin papunta sa compressor. Ayun, ito yung bagong hose na pinalit natin. So mamaya pag nakabit natin yan, sa yung mga o-ring pala nito pinalitan din natin ng bago. At mamaya i-leak test natin. Pag wala ay karga na natin ng preyon. Mga paps, ito niloadan na natin ng 250 PSI. So sinasabon natin yung bago nating palit. So wala naman. Yan yung bagong port na 134A, saka dun sa dugtungan niya dito papuntang condenser. So wala naman siyang bula, wala. So itong kinabit natin naman galing compressor, ito isasabon din natin. Ito yung dito natin siya kinabit sa discharge ng compressor. Yan, wala namang bumubula. So dinamay na natin lahat, yung suction line, ito yung discharge papuntang compressor, condenser. Yan, wala naman. Yung bago nating hose na nilagay, so negative naman siya. Tapos dito sa papuntang thermostat, tingnan naman natin itong papuntang thermostat kung meron. So yan naman sa 250 PSI na niload natin dyan, bubula yan kung merong leak yan. Yan. So sa ngayon naman itong papuntang thermostat, expansion valve pala, wala. Tapos dito sa suction line, lagyan na rin natin para ma-determine natin kung meron pa rin ba talaga siyang leak. So wala din. So negative na ang leak. So dito sa gauge natin, nasa 250 pa rin siya, hindi siya bumababa. So goods na to. Okay, vacuum na tayo. I-vacuum na natin yung system. So ito ngayon meron na siyang port na R134A na siya. So nalalagyan na siya ng high side. Nakikita na natin yung reading ng high side kasi dati naka R12 ito. Hindi natin makita yung reading ng high side. So ngayon vacuum natin siya, tapos recharge ng preyon pagkatapos natin mag vacuum. Naka-vacuum tayo, so mag-a-add tayo ng konting langis kasi na tagasan ito kasi na butas nga yung discharge niya. So mag-add tayo mga 20 ml. So paano mag-add ng langis na hindi na kailangan ibaba pa yung compressor? Ganito lang po yun. Sarado nyo po yung suction, yung kulay blue. Tanggalin nyo ho ito, yung hose. Tanggalin nyo yan. So dito nyo padaanin. Dito nyo sa papadaanin. Pasipsipin nyo ito. Yan. 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 So yan, diretso na yan sa compressor. Nakapag-add na tayo ng langis na hindi nagbabaklas. So ganun lang po yun. Paano mag-add ng langis sa compressor. So nag-top up lang tayo kasi ito nga ay natagasan nga ito. Nag-leak siya dito sa discharge.
So yung leak nito, syempre hindi kasama tong langis. So yung langis ng compressor, nabawasan na yan. Kaya kailangan nating mag-add. So balik ulit tayo sa vacuum. Tapos mamaya recharge na natin yung Freon, yung refrigerant. Okay, charge na tayo ng Freon. So initial muna tayo ng mga 60. Okay, initial tayo muna ng mga 60 sa high side. So yan, pinagsulo natin yan. On natin yung AC. On na natin siya. Number 1. So naka-on na yung AC. Number 1 ang fan blower. Tingnan natin. So usually meron siyang karga na wala pang 20 sa high side ay nasa 100. So bagdag tayo. So wala pa tayong kalahati. So dagdagan natin siya. Okay. Hanggang sa ma-reach siya yung 180 tayo sa 180. Okay, ganahan lang tayo. Ganahan. So sa sukat ko mga nasa 400 grams na siya. So ang reading niya ngayon is 40 at 150 yung high side. So tingnan natin yung lamig niya. Ayan, medyo kumakagat na yung lamig. Sukatin natin kung ilan na ba ang binibigay niyang lamig. Ito initial pa lang ito. Hindi pa to yung final na sakto na sa karga. So yan, nagsimula siya sa 32. Yan, bumabagsak kasi medyo lumalamig na nga yung AC niya. So automatic pala ito. Tingnan natin kung ano yung makukuha nating lamig sa paggawa natin. Medyo maganda yung response ng compressor kasi ito kagat na agad yung lamig niya. Sa initial pa lang natin yan na 400 grams pa lang ang nalalagay ko. So yan, bumabagsak, tuloy-tuloy siyang bumabagsak. Gabi 22. Yan. So, tingnan natin mamaya kung ilan. So taas na natin tong bintana niya para ma-automatic natin ito. So yan, bumabagsak na siya ng 20. Nag-add tayo at ito bumabagsak na si 16. So ayun, nag-automatic na, narinig niyo, nag-automatic na yung compressor. So obserbahan natin to kung hanggang ilan ang makukuha nating lamig. So yan, naka-automatic siya ngayon. Hindi naka-engage ang compressor. Malamig naman siya. Magandang response ng compressor. Ayan, sa side glass natin, malinaw na siya. Wala na siyang bubbles. Ayan, malinis na. Saka yung ano niya, suction niya, nagpapawis na yan, nagpapawis na siya. Nagpapawis na ang suction niya. Malamig na rin ang tubo. Kaya na. Kita natin. Yung suction niya, nagpapawis na. So goods. Okay. Okay yung pagpalit natin ng discharge hose galing compressor punta condenser. Okay, so yung sakto ng karga natin sa 180 at 40 yung low side sa high side. So goods na yan, reading at yung karga natin, tingin pa natin sakto na siya. So okay naman ang lamig.